ang isang tao sa panawagan ng Panginoon. Isa po ito sa panawagan ng Panginoon na dinedma. The only calling of the Lord that was snubbed by the one who was called. Isang mayamang lalaki na lumapit sa Panginoon. Sabagkat tinorn down niya ang paanyaya ng Panginoon at siya'y umalis at hindi tumugon sa panawagan ng Diyos. Lumapit po itong lalaking ito sa Panginoon at nagtanong, ano po ang dapat kong gawin para makamtan ang kaharian ng langit, ang buhay na walang hanggan? Very, very impatient, asking for a short menu about heaven. Pero sinabi ng Panginoon, there is no shortcut in heaven. You start with the basic. Start with loving God and loving our neighbor. At ang pagpunta po sa kaharian ng langit ay hindi lang po walang shortcut, kundi walang hidden paths. Hindi katulad ng ibang mga relihiyon na mayroong sikretong daan para makamtan ang buhay na walang hanggan. The Lord started with public revelation, the 10 Commandments. Ang 10 utos ng Diyos ang iyong tularan at ang iyong pagsikapang isabuhay. Gayun din naman ang pag-akyat po sa langit is not an accumulation of all merits, but a call to self-effacement. Ang panawagan ng Panginoon is for us to be detached from material goods because everything is grace. Ang pagpunta sa langit ay nangangailangan ng renunciation, the renunciation of the material world so that we can go up to heaven. Talking about going to heaven, ano ba ang pamamaraan para makapunta sa langit? Ito po ay tinatawag nating spirituality. When you talk about going ways and means to go to heaven, we call that spirituality. And what kind of spirituality that the Lord is asking you and I for us to reach heaven? Number 1 is the spirituality of the ordinary. Gawin natin yung mga bagay na ordinaryo. Ano yung ordinaryong hinihingi ng Panginoon? Obey the commandments. Gawin mo yung dapat mong isagawa. Isabuhay ang 10 utos ng Diyos. Pangalawa, the spirituality of living our faith in a holistic way. Akala nung lalaki na isa lamang ang kanyang gagawin. Alin sa mga utos? Hindi niya sinabing isa, kundi lahat. Mahalaga ang lahat ng utos. And so the Lord is asking you and I to have that spirituality of holistic way, na hindi lang isa sa mga utos ang ating isasabuhay, kundi ang lahat. Pangatlo, the spirituality of continuous perseverance. Sabagat ang sabi ng lalaki, matagal ko na pong ginawa yung mga utos na yan simula pagkabata. Wala pong graduation sa paggawa ng kabutihan. Wala pong graduation ang spirituality. Wala pong graduation ang ating relasyon sa Diyos. Patuloy at patuloy at patuloy po tayong dapat lumago sa ating kaugnayan sa Panginoong Diyos. Ito po ang hinihingi sa atin.
At pang-apat, spirituality that is measured in growth through charity and simplicity. Kaya sabi ng Panginoon, kung gusto mo talaga na ikaw ay maging ganap ang buhay, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ibigay sa mahirap at saka ka sumunod sa akin. Our spirituality will be more productive. For the Lord, we need to spend it in charity and in simplicity. Hindi po madaling pumunta sa langit. Nangangailangan po ito ng sakripisyo. Nangangailangan po ito ng katakot-takot na pag-ibig, pananampalataya sa Panginoon. And we can start, sabi ko nga kahapon, making our home a beautiful place to live with. Gawin nating langit ang ating mga tahanan. Gawin nating langit ang ating mga pamilya sa pamagitan ng ating pagmamahal, pagpapatawad, pagbibigayan, upang tunay na dito sa lupa magsimula na ang langit. Amen.